Magandang umaga po sa inyo. At bago lahat, salamat sa mga taong naging way na natuloy itong talk natin. At ang audience natin ay same pa rin. Saka kung sino yung interested na mag-learn is welcome. So ngayon, ang nasabi ko na dati na yung pag-aralan natin yung flow ng energy ng local place natin. Okay. So, based sa accepted na energy ng place natin, Republic of the Philippines, which is June 25, 1898. Titingnan natin yung flow ng energy niya kasi merong mga ibang nag-attempt na gamitin yung astrology. Yung gagamitin po natin, hindi po isa. Tatlo po yung gagamitin natin. Para siyang combination ng Vastu or Feng Shui at astrology at saka tarot. Pero ngayon, yung energy na titingnan natin is tungkol sa buong bansa po natin. Kasi ito yung mag-serve as context. Context, ibig sabihin, ito yung reference point natin bago tayo mag-focus sa iba. Very specific na energies. So, may general energy na dala yung place natin or country natin. So, ngayon, ang gagamitin ko is tarot cards. Hindi pa ako gagamit ng minor arcana, kundi yung gagamitin po natin is major arcana. Okay. So, same pa rin yung purpose natin, yung audience natin, mga mamshi. So, mag-start na tayo. So, since ang pag-check ng chart gamit ng major arcana is 22 lang yung pwede nating gamitin. At saka medyo yung ibang later part nito is medyo yung mga panghuling computation is very complicated siya. So, mag-start na lang muna tayo sa very simple na pag-study ng flow ng energy ng Philippine Republic. So, ang gamitin nating reference na date is June 25, 1898 again. So, first, ang makikita natin is kung may card ka, yung unang lalabas dyan is card ng at bago pala ako yung pag-select pala ng card na to, hindi po ito random or arbitrary. Based po ito sa date niya. So, generally, yung gagamitin natin is mauuna yung araw, kasunod yung buwan, kasunod yung taon, at saka na lang mag-start yung mga
combination energies niya. So, pabago-bago yung movement ng cards. Ngayon, magiging significator ang tawag dito sa mga cards na to. Pag may certain o may titingnan ka na changes sa certain significator card. So, ang umpisahan natin ngayon is yung day card. So, kung gagamitin mo yung significator na to, magiging chariot card to. Number 7 siya. Kasi yung likely na combination nito is yung 25. Wala namang 25 sa major arcana or grand arcana. So, ang mangyayari is magiging 7 siya. Ngayon, lalabas yung chariot na card. Now, may iba't ibang way ng pag-interpret ng tarot cards. Pero hindi tayo gagamit ng typical na interpretation nito. Kasi yung interest natin is spiritual development ng place or country natin. So, ang titingnan natin is ang pag-form ng spiritual energy niya at saka yung pag-form ng shadow niya. Ang shadow actually or unconscious, very strong na energy ito kasi bihira sa mga tao, especially yung masyadong mga taong napaka-busy sa buhay nila. Hindi actually nila ma-sense yung presence, yung effect ng shadow aspect ng self nila. Hindi na tayo gagamit ng personality kasi baka mag-iba yung self niya. So, katulad nito, may individual na shadow ka at saka may shadow na para sa group, which is collective. So, napakarami nating collective na shadow, kaya mag-sum up yun based sa tarot card. Ngayon, ito is in general. Ibig sabihin, na-sum up na yung buong shadow at saka yung spiritual development ng buong country natin. So, ang iba, ginagamit nila is astrology. Isang aspect lang po yan. Yung sa atin po, 3 yung combination na gagamitin natin. Tarot, astrology, at saka I Ching. Ang famous na name is Book of Changes. So, mag-combine yun yung 3 energies na yan para makita natin yung energy talaga na ilalabas niya. So, may iba dyan, mahilig magbasa or gumamit ng mga interpretation na minsan sa book na gagaling. Yung sa atin po is based ito sa principle, psychoanalytic. So, ngayon, ito yung kasi minsan yung iba gumagamit ng idea ni Carl Jung na minsan parang hindi minsan yung iba nga hindi nag self study. Hindi yung magbasa ka ng libro kundi mag-study ka ng sarili mo kasi yung shadow mo medyo hindi madali yun makita. In fact, ang shadow minsan makita mo na lang siya sa medyo mas mataas sa perspective. Katulad niyan, after 10 years mo ma-realize yung shadow. After ilang years mo makita na masyado malakas yung shadow. Now, may ibang instances na ma-remedy pa yung shadow, especially pag buhay pa yung tao. Physically ma-remedy mo. Pero pag namatay na yung tao, medyo mahirap siya ang shadow. Pero may way pa naman na i-remedy yung shadow. Yung katulad sa mga
naka-experience sa mga broken families, mga na-curse yung family nila, medyo matagal-tagal i-remedy yung shadow na yan. Or may mga grudges yung mga ancestors pa natin sa ancestors ng ibang family, medyo matagal-tagal i-recover yung shadow na yan. Lalo na pag medyo meron tayong tendency na feeling natin special tayong tao, so kailangan tayong i-treat special, na special din ng ibang tao. Medyo matinding mga shadow yan. Kasi sila yung ang isa pa palang useful word sa word shadow, yung maya mo or illusion mo. Maya, hindi madali yan kasi napakalakas ng energy niya na sometimes painful yung way para ma-realize mo na makapag-reflect ka. Yung mga taong alam mo sa daan, yung mga nasira, yung pag-iisip nila, grabe yung in-undergo nila na shadow work na minsan later on makita mo na naka-recover sila pero yung iba hindi talaga. So, ganun yan. So, ngayon mag-start tayo. Medyo mahaba-haba yung explanation kaya hindi ko sana kailangan explain na mahaba, kaya lang medyo kailangan i-ano natin kasi alam nyo naman yung audience natin pang high school lang. Okay. Yung mga matatalino dyan is ina-avoid natin kasi accepted yan na the more na mataas yung kaalaman mo, the more na grabe yung grip sa'yo o hawak sa'yo. Hawak ka sa leeg ng shadow mo. Minsan hindi mo makita talaga yung effect ng shadow. May mga alam ako dyan, mga spiritual practitioner din. Grabe yung ano ng shadow sa kanila. Hindi makita ng mga followers actually yung effect ng shadow. Kasi napaka force. Parang pag tiningnan mo siya, nawawala siya. Pag pinabayaan mo lang siya, lumalabas siya. Okay. So, start tayo sa card ulit. Balik tayo. So, ngayon, yung card na to is 7, which sometimes in-interpret ng iba na victory. Kasi yung 7 daw is ano ni Jesus Christ. Master Christ. 7 daw. Mysterious number. Yung iba yung ginagamit ko na card. May mga card ako na nagustuhan pero yung ginagamit ko na card ngayon is reverse card. Hindi ito na reverse card na baliktad yung card Reverse talaga yung card na to. At saka yung isa is wolf card. Okay. So, protector kasi ng nature yung wolf. Saka yung reverse card, di mo na siya kailangan i-reverse kasi baliktaran na siya. So, ano makuha mo dito? First, yung expression, yung basic expression supposed to be. Ng ano natin is strong-willed. Strong-willed yung basic expression natin. Kaya nga, kung i-compare mo yung mga ibang yung psyche collective natin, napaka strong-willed tayo. Maybe isa sa mga reason yan dahil islands. So, sa islands is alam mo na, para mag-survive ka kailangan strong-willed ka. Pero may isang ano dyan, kasi symbol, mystical symbol yung number 7. So, na-notice ko sa sa medyo konting travel din natin. At saka nakapag-settle tayo sa places na kung saan pakiramdam natin is significant.
Oo. Tsaka may nag-gain din tayong insight. Although victory yung symbol ng first expression natin, worldly. Sa mundo na to, yung expression na supposed to be inilalabas energy natin is victory. Kaya lang, ito yung problema. Akala ng iba na pag victory is lagi kang victorious. Well, in a way, pero iba to. Yung card na to, ibig sabihin na yung first expression natin is dapat parang moralizing. Inward yung development. Yung worldly expression ng country natin is inward, hindi externalized. So, 7 means spirituality. That is why na-learn ko na by hindsight, na pag-isip-isip mo, ma-reflect ka. Na na bakit malakas yung spirituality at saka isa sa mga pinaka-giant ng spiritual practice, bakit may mga certain places silang pinipili? Sa medyo konting salamuha sa mga kapatid din natin na mga yung pala yung reason, which minsan ito yung madalas na makalimutan. Alam mo yung mahilig kang mag-impress sa ibang tao ng galing mo at saka yung talino, maybe kung ano man yan, yung mga achievement mo, skill. Kung titingnan mo yung release talaga ng energy ng natin, ng country, spirituality yung focus niya. Ulit-ulit. Ano yung ibig sabihin nito? Kung tingnan mo yung yung card, chariot, may charioteer. Ang ancient na symbolism nito na according sa isang author, si Alexander the Great to Conqueror. Pero along the way na nag-conquer si Alexander the Great, na-integrate niya yung spirituality hanggang sa last moment ng life niya. Nag-leave siya ng message. Ito ngayon yung kulang sa atin. Ang spirituality natin. Akala ng iba is yung spirituality is pupunta ka ng simbahan, mag-pray ka. Iba yung nature ng spirituality. Development ito ng spiritual centers natin. Kung mag-quote pa ako ng verse is in the house of my father there are many mansions. So mastery ito ng spiritual centers. Now minsan ang pagkaintindi ng iba ng spiritual center is yung katulad ng mga mystic tradition. Hindi po yan. Yung spirituality po is development ng energy centers ng katawan natin. Chakras ang tawag ng iba. So, kung hindi develop yung chakra ng isang tao, minsan ang hilig ng iba is makipag-testing ng chakra. Hindi. Ang katulad yan, yung first na chakra na kailangan, first chakra, ibig sabihin, pag na-develop yung certain chakras mo, which actually yung first stage na i-develop mo is false pride, kayabangan. So, meron ako nito, kaya ko yung ganito. So, babalik tayo sa idea ng hero's journey or
yung way ni Saint John, Soul's Journey. Ang first na test ng totoong expression ng energy. First step yun ng release ng energy ng sa collective unconscious natin is humility. Natanggal yung false pride mo. So, ganito yan. Hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. Hindi ko nagustuhan yung pinakita mo. So, sisipain kita sa circle ng friends ko. I-reject kita. Dahil I am somebody. Mahalaga po akong tao. So, dapat ilagay mo ako sa first seat ng mga guest. Ganun yan. VIP po ako. Yan yung first expression ng false pride. Ikaw yung uunahin. So, papasok yung idea na ikaw yung master. Kasi pag tinignan mo yung card na Chariot, para siyang overlord master. Mali po. Hindi po yan. Ibig sabihin, may self-mastery siya. Kaya niyang i-check yung expression ng self-pride niya. Ang tawag doon sa ibang practice, egoless siya. Wala siyang ego. Kaya niyang isubmit yung sarili niya. Kaya niyang pakumbaba. Naalala ko tuloy yung story ng isang chief executive officer ng isang corporation. At a certain time, maaga siyang pupunta sa office niya. Hindi para mag-report, para maglinis ng sahig. Okay. Pero, pumunta ka sa kahit anong institusyon natin. Mauuna po yung tagalinis ng office. Mauuna po yung pinakamababa. Kasi ayaw niyang baka may sasabihin sa yung pinakamataas sa kanya. Baliktad po yung expression nito. Yung pinakamataas po, siya yung mauuna para mag-set ng example ng cleanliness, orderliness, promptness. Baliktad po yung ginagawa natin. Kaya nga, hindi po natin ma-set in order yung country natin dahil hindi naka-set in order yung mga taong binigyan ng authority. Hindi sila alam mo minsan yung mga walls ng mga bahay ng mga so-called na mga servants of the people, mas para siyang firewall, blank space, hindi siya open actually. Kasi grabe yung yung fear saka yung threat. Yung sense of humility nawala na po. In public sasabihin mo servant ka, pero in actuality sa private life mo hindi ka servant. Baliktad. Kaya po hindi mag-work yan kasi yung pinakamataas dapat doon siya sa pinakamababa. Baliktad yung system. Yung idea ng Christ conscious. Yung idea po ng Christ consciousness, baliktad po. Yung pinakamataas, siya yung mag-demonstrate ng humility, yung pagiging prideless, egoless ang tawag. Kaya nga, yun din yung pinapractice ng mga totoong spiritual practitioner at saka yung nakakaalam. Kasi kung walang spirituality yung isang tao, for what? Para kang aso. Para kang animals, wala kang spirituality. Spirituality ka lang pag nagsasalita ka. Hindi mo pinapractice.
So, yan yung unang key. Isang key lang po yan na hindi natin ma-complete. Kasi kung titingnan mo yung history ng ng republic natin, ang dami pong kapalpakan makita mo na walang sense of spirituality siya. So, yung calling, spiritual calling ng republic natin is mastery ng spiritual centers. Kaya nga napakahirap mag-introduce talaga actually ng spiritual practice dito sa atin. Yung superficiality ng rites, religiosity, yun lang yung pwede. Pero yung spirituality, napakahirap introduce. Kasi calling yun. Yung pag-change ng individual, yung pag-recognize ng collective unconscious, hindi po madali yan. Kaya grabe yung violence. Ganon din yung observation ng mga Jungians. Hindi po madali. Kaya nga pwede tayong mag-settle sa mga superficial na solution. In the end, mag-regret ka sa end ng life mo. Ikaw mismo. Kasi ginawa mong victim yung sarili mo. Kaya hindi ka nag-take ng totoong path. Ito minsan yung kasi nakakahiya. Nakakahiya na maging totoo sa sarili. Nakakahiya maging truthful. Maging honest ka madali. Kasi pwede mo naman i-select yung honesty mo. Yung mga sinungaling, magaling maging honest yan. Kasi pwede lang i-tailor yung honesty nila according sa perception mo, napaka-honest sa tao. Pero yung magiging truthful ka, napakahirap po. Kaya ngayon, kung titingnan natin yung life ng mga so-called nag-start ng religion na hindi naman nila ginawa. Grabe yung truthfulness. At saka, according sa literatures, yung truthful lang yung tao na may mabigyan ng right na mapass yung test ng death. Yung iba dyan, hindi talaga. Kasi napaka-miserable. Iihi ka, tatae ka, pasensya sa kumakain. Ma-choke ka, hindi ka makapagsalita. Pero sige lang. Kasi sinanay tayo ng secondary, character natin. Tinrain tayo na kailangan magaling kang mag-tailor ng actions mo para tingin ng ibang tao. Mabait ka. Good ka. Thumbs up. Kaya nga yung path, yung challenge ng republic natin, napakabigat siya. Parang pwede mo lang yata magawa ito pag andong ka sa bundok. Pero yan yung challenge. Paano mo i-take yung spirituality? First step, yun yung pinakamahirap. First step. Kahit sa social media, ang word ng mga spiritual master minsan, petty. Akala mo dahil may stamping pad ka, nilagyan ka ng stamp sa forehead mo na spiritual, yung practice mo spiritual ka na. Hindi po yan. Ang first na qualification is matanggal mo na yung pride mo. Kaya mong magpakumbaba. Parang ganito yan. Yung bahay ng Diyos, nakalak. Padlock. Walang pwedeng pumasok. Pwede ba nakapadlock yung bahay ng Diyos? Ganon din yan sa mga practitioner. Kaya nga hindi natin magawa-gawa tulad ng ibang mga places. Hindi nakalak yung pintuan nila sa bahay. Wala namang pumapasok. Kung may magnanakaw man, parang isa lang yata yung sa mga ganung mga places, mga 1 or 2 lang nangyayari. Wala.
Kasi they have full trust. Grabe yung ano nila na yung acceptance nilang laws of nature. Napaka-strong. Hindi nila kini-question na yung mga bagay na para sa'yo, para talaga sa'yo yan. Hindi yung makuha ng iba. So, yan lang po mga kaibigan. Mag-reflect lang po tayo. Yung chariot po, hindi po. Yan, mang-conquer ka ng iba. Kundi in deep understanding ng collective unconscious. Okay. Yung collective unconscious, supposed to be natin is towards spirituality. Hindi yung spirituality na na mali din yung pagkaintindi natin. Hindi ka maglalakad sa daan na maging beggar. Hindi. Iba yun. Kung titignan mo yung life ng mga spiritual masters talaga, so-called founder ng mga religions, yun yung spirituality. Hindi yung tulad sa iba na parang, alam mo yung mga artificial na wrong timing na mga practice. Yung sense of detachment, sense of renunciation. Ganun yan. In fact, yung mga spiritual master nga, may mga wife sila. Pero gano'n naman talaga. So, yun lang yung po. Starting pa lang po yan. Kasi hindi na po natin pwedeng, may mga things sana na ayaw kong i-talk, pero parang baka siguro high time na. Spirituality natin. Panglabas po yung nagiging standard natin. Materialism ang tawag dyan. Materialism, yan yung mula noon hanggang ngayon yung ayaw sana ng mga totoong mga masters. Huwag mong i-define yung calling mo into materialism. Alam mo yung practice ka ng tarot, practice ka ng astrology, practice ka ng kung ano-anong divination arts. In the end, materialism din ang ending niya. So, ganun po yan. Hindi po materialism. Bawat isa po sa atin may calling. Mag-fit po yan. Ang reason na dito tayo pinanganak. May certain role po tayo may part tayo ng greater puzzle. Alam mo yung puzzle? Yeah, na pag tinanggal mo siya, di mo na ma-recognize, pero pag dinikit mo yung bawat isa, nagko-connect lahat. Ito po yung starting ng collective unconscious natin. Yung chariot card. Magiging conqueror lang yung chariot card kung may self-mastery ka. Na-master mo yung anger mo. Na-master mo yung pride mo. Na-master mo yung envy mo. Na-master mo yung greed mo. Hindi po madali yan. Kaya nga minsan, pabalik-balik yung mga souls, spirit souls sa certain places, pabalik-balik sila. Kaya minsan mo lang marinig, yung mga spirit soul galing sa ibang places. Yung totoo talaga. Kadalasan dyan, pabalik-balik sila kasi yung collective karma nila, matagal yan i-refine. Bihira yung talagang alam mo yung singularity, yung siya lang yung lumabas. Exception to the rule. Siya lang. Kaya ganun, may mga certain characteristic attributes. Pero, sige lang. Anyway, mahaba pa naman yung lifetime natin. Ibig sabihin, pwede pa tayong mag-reincarnate pwede pa tayong bumalik sa country na ito for 600 lifetime para ma-correct lang yung pero medyo mahaba-haba. Pero wala ang problema sa soul yun. Kaya lang, every lifetime, grabe yung misery mo. Alam mo yun, sa isang lifetime, pinatay ka. Sa isang next lifetime, ikaw naman yung papatay. Sa isang lifetime mo, masira yung utak mo. Sa isang lifetime mo, i-enslave mo yung ibang tao sa isang place. Alam mo yung ganun. Kaya nga, ang first na step sa
recognize mo ng collective unconscious mo is truthfulness. Maging truthful ka. Kasi dyan mo siya makikita. Yung, yung totoong itsura niya. The more na nagkaroon ka ng conflict sa ibang tao, or conflicted yung mind mo, the more na lumalakas yung power ng collective. Hindi lang personal unconscious mo, collective unconscious. Parehang salamin. Pag lumapit ka, lalapit din siya. Pag lalayo ka, lalayo din siya. So, pag yung tendency to reject natin, napakalakas. Rejection din yung gagamitin ng collective unconscious. Kaya nga parang hindi tayo fit. So, lalayas ka ngayon sa country mo dahil feel mo nire-reject ka. Hindi ka nire-reject, yung power of rejection mo napakalakas. Kasi in the first place, mas mahalaga sa'yo yung TikTok. Ay, hindi masama yung TikTok. TikTok mo, Instagram mo, or kung ano-ano man dyan kaysa sa spiritual development mo. Hindi mo sila ginagamit as a tool for spiritual development mo. Ginamit kanila. Pero anyway, sige lang. Gano'n naman talaga. So, yung makaintindi lang sinasabi ko, yun talaga nag-take ng pass. That's why sabi ko, very limited lang naman to. So, most likely, yung iba nakikinig dyan, hindi na nila nakuha. Since nag-start ako ng talk ko, wala talaga silang may nakuha. Okay, so yung nakakaintindi, kayo lang po. Kayo yung mag-take ng pass. Kasi kung makapag-start kayo, victorious naman yung spiritual path. Anyway, thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Dadagdagan natin yan sa susunod at saka i-expand natin. Palalima natin. Okay, napakarami pa namang i-explain ito. Significator card para sa atin is number 7. Major Arcana, the Chariot. So, dyan iikot yung Minor Arcana ngayon. Okay. Thank you sa time nyo at sa susunod muli.